naipit ako sa isang pagitan ng dalawang magkabilang opinion na parehas may punto. Diba? Ito kasi yung mga ko gustong linawin sa inyo ngayon na sabihin na kung ang OLA ba ay dapat bang bayaran o hindi na dapat bayaran. Kasi may mga nagko-komento sa akin na dapat na hindi na bayaran at meron din nagko-komento sa akin na nagbibigay payo ako na wag na raw bayaran o kung ano man yung magkaibang opinion na yon. Ito kasi meron mga nagsasabi sa akin na nagbibigay daw ako ng payo na hindi bayaran, pero may mga videos din ako na kung saan sinasabi ko bayaran, di ba? Dalawang magkaibang opinion na parehas may point. Sana maintindihan nyo. Lilinawin ko lang tong usapin na ito dahil sa totoo lang medyo hindi na ako magbibigay ng advice sa inyo kung dapat bang bayaran yan o hindi. Ang masasabi ko lang, ibibigay ko sa inyo itong maging experience ko para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung dapat ninyong gawin kung sakasakaling naiipit kayo dyan sa ganitong klase ng sitwasyon sa mga OLA. Alright, welcome back. Magandang gabi sa inyo mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV at ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. So bago ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun nga, dahil meron kasi ako mga natatanggap na mga komento na dapat hindi na raw bayaran. At meron naman ako natatanggap na komento ng negative ako dahil nagtuturo raw ako na wag na nga raw bayaran at dahil yung mga nangungutang niyan ay nagkakaroon daw ng lakas na loob na hindi magbayad ng mga utang. Which is, sabi ko sa inyo, ang katwiran ko nga sa buhay ko, kung di naman kayang bayaran agad, unti-untiin. Pero dahil nga ang utang ay utang at dapat bayaran. Pero it depends. Okay, it depends sa mga sitwasyon natin. Ngayon, meron kasi mga nakakausap dati through PM na may mga tao talaga o mga nabiktima itong mga OLA na ito na kahit na naharas na sila, gusto pa rin nilang bayaran yung kanilang nahiram. Which is good. Para kung sakaling magreklamo sila sa mga ahensya ng gobyerno, ay agad-agad silang paniniwalaan dahil meron silang mga transaction history na kung saan ay tunay na nagbayad sila ng utang at sila ay naharas. At meron namang iba na ang katwiran ay ayaw magbayad dahil naharas na sila, na meron din namang point dahil nga sa mga pamamahiya at doon sa mga harassments na nangyari doon sa kanila. Okay, may babasahin lang po akong isa na comment nung nakaraan lang araw, pero na-save ko lang ito, na-screenshot ko lang. Hindi ko pa kasi ito ginawa muna dahil meron tayo ibang maginawang content. Ito po yung comment niya about doon sa ano yun nakalimutan ko yung huwag ng bayaran yata o bayaran or something, mga ganong issue pa, kaya hanapin ko ulit mamaya. Ang negative lang sa'yo, pinapalakas mo loob nila na huwag bayaran ng utang. Kung wala kasing pambayad, huwag mangutang at matuto magbayad ng utang. Yung pera, pinuutang nila, di din nila yan pinupulot. Which is totoo naman. Pero, by my experience, no, nilinawin ko yan. Yung video yan kasi, sinabi ko rin sa video yan na kung pinanood nyo na mabuti yung video na yon, hindi siya tatanga-tanga. Hindi nyo pwedeng sabihin niya sa akin. Kasi sinabi ko rin sa video yan, kung saan siya nag-comment, ay bayaran kahit principal amount at dagdagan ng 15% na nakasaad sa BSP at SEC. Tatanga-tanga, hindi inintindi yung video ko. Nung nireplyan ko siya, hindi siya nag-reply. So, it means di niya talaga pinanood ng maigi yung video. Okay? Ngayon, ito sasabihin ko sa inyo. Bakit ako ngayon sumasang-ayon na magbayad? Ito this is my new point of view. Kung bakit ko gustong sabihin sa inyo, bayaran nyo kahit 15%. Pero ito yung point of view ko at iba rin yung point of view ninyo at maging opinion nyo sasabihin nyo at sasabihin ko. Ang point of view ko ron, kasi kapag kayo bayad doon sa mga OLA na yan, mas madali kayong makalapit at madali kayong paniniwalaan, lalo kung meron kayong transaction history na bayad nga kayo sa OLA at kayo ay naharas. Okay? And then, the second opinion naman kung bakit minsan nasasabi ko rin noon
na wag nang bayaran dahil naharas kayo. Which is, yung mga OLA victim na hindi alam na ganon yung mangyayari. Okay? Meron kasi mga OLA victim na hindi naman niya alam na mangyayari yon, na maipapahiya siya, mahaharas siya, maipopost siya sa social media, pagdadalan siya ng kung ano-ano, kaya hindi siya agad nakapagbayad dahil due date pa lang niya, ay ganun na ang ginawa. Okay, that's the legit OLA victim. Ngayon, naharas siya. Punto na rin naman yun na hindi niya bayaran dahil nga hiniras na siya doon pa lang sa time na due date pa lang o sa panahon na hindi pa siya due date. O ilang araw pa lang siyang lumalagpas doon sa due niya. Okay? And then ito yung sinasabi ko. By my experience, bakit malakas na loob ko na i-share ko sa inyo ngayon na hindi ko binayaran yung isang OLA dahil sa pagkakamali na hindi ko alam na gano'n ang gagawin nila. Okay, wala pang due date yung sa akin. Example sa inyo, buwan siya ng May at ang due date ko dapat nung time yun is May 18. Pero nalaman ko na naipost ako at nagawan ako ng GC at kung ano yung mga pinagsasabi is May 8 pa lang. Diba? So it means legit victim. Wala akong ideya eh. Wala akong kaalam-alam na gano'n ang gagawin nila. So bakit hindi ko siya binayaran? Pero kung tutuusin, halos kumita na sila ng malaki sa akin. Dahil sa kakarelon, halos ang nakukuha ko na lang doon sa relon na yon, halaging 1,000 na lang. Kumbaga yun na lang yung pinakasobra. Base siyempre nag-relon ka, nagbayad ka ng 6,000. Ang may re-relon mo, 7,000. Ay ano ito, 8,000 as mababawasan ka pa ng processing fee, makukuha mo na lang 7,000. Diba? Bali parang nilaro mo lang yung pera. Binayaran mo lang para makakuha ka ng konting extra na pera. But by that time, hindi ko alam na ganun. No? Kaya sabi ko, nung nalaman ko yun, ay pinag-decision ko na hindi ako magbayad dahil nagsasabi naman sila sa text nila na pupuntahan ako sa bahay, which is yun ang hinihintay ko. Pupunta raw sa bahay kasi nga pag may nagpupunta sa akin sa bahay namin sa Caloocan, sinasabihan ako doon, i-chat ako papunta rin sa akin, sinachat ako sa messenger ko na may nagpuntang kolektor. And then doon ako makikipag-usap sa mga iniwan nilang number. Hindi nila ginawa. Kasi ganun ako eh. Ang style ko talaga is pag pumunta sa bahay, sabihin legit. May humaharap. Merong agent na pwede kong makausap para makagkaroon ng magandang settlement. Okay? Hindi ko siya binayaran dahil hindi niya ako pinuntahan. Ngayon kung gusto niya magsampan ng kaso sa small claims, mas maganda. Magkakausap kami ng legal settlement. And then bakit naman sinasayang siyang bayaran nyo? Dahil ako, meron din akong isang OLA nga na grabe yung pagka-loan shark niya na nabayaran ko siya ng husto, talagang sumobra pa doon sa interest. Halos doble nga yung binayad ko, diba? Sabi kasi, pero nabayaran ko yun. Sabi nga nung OLA na yun, nagtitext pa rin sa akin hanggang ngayon na kailangan ko raw bayaran yung principal amount na 3,500. Pero hindi ko binabayaran. Bakit? Ang gusto ko, ilaban to sa small claims din. Pero yung sinasabi siya, huwag niyong bayaran ha. Baka mama meron namang bumanat dyan na hindi iniintindi sinasabi ko ngayon. Ang sinasabi ko ay sobra-sobra na yun na ibayad ko. Bakit ko ba siya babayaran? Kung sa halos doble na yung binayad ko sa kanila. Na almost 3,500 ang naibayad ko for 2 months, halos 5,500. Kung susundin ko yung batas ng BSP at yung SEC na memorandum nila na 50% per month, di ba dapat ibalik nila sa akin yung labis-labis na ibinayad ko? Yun po ang point of view ko. Kaya minsan napupulaanan ako na sabi, meron ako naka-discussion, hindi naman siguro debate, no? Parang sharing of opinion, kaso nga lang siguro iba yung dating sa kanila nung sinabi ko na bayaran yung OLA para matigil na o something like that, no? Kasi sabi lang, bayaran yung OLA para kung once magreklamo sa mga ahensya ng gobyerno, mas madali silang kikilos o mas maniniwala na hindi ako OLA farmer o mandurugas o balasubas na mangungutang na hindi nagbabayad. Yun po ang point ko. Pero siguro dahil hindi lang nagkaintindihan, pero same side pa rin naman OLA victim defender naman yung kausap. Pero ang problema nga, hindi lang nagkaintindihan. Hindi lang siguro nagkaunawaan sa pinopoint o sa tinutumbok ng usapan na yon.
Kasi merong mga OLA victims o OLA pa-victim na ganito ang estilo. Dahil alam nilang nang haharas yung mga OLA na nahiraman nila, hihintayin nilang maharas sila. Okay? Kaya sasabihin, haras ako niyan eh. Hindi ko nababayaran. O, ganun ang estilo na iba. Yun ang mga tinatag na OLA farmer. Kaya nga yung mga yan, OLA pa-victim yan. Meron ako naka-debate doon sa isang comment na about sa mass filing. Sasama daw siya. Magpapile na raw siya ng complaint. Magpapile na raw siya ng kaso sa PNP. Tinanong ko, ano po yung mga ebidensyang hawak ninyo? Ang sagot sa akin, wala pa. Kasi alam ko, nangaharas na yan. Gusto ko mag-file na ako ng complaint. O, di ba loko-loko? Di ka pa nahaharas, magpapile ka na ng reklamo. Isa lang isabihin nun. Tumatakas ka na sa utang mo. Yun po yung mga OLA victim, OLA pa victim na OLA farmer. Mga nagpapanggap na biktima pero mga manggagancho lang talaga yan. Mangungutang pero wala talaga intention bayaran dahil alam nila yung modus ng OLA. Yung mga haras. Kasi ang katwiran nang haras na yan, di ko nababayaran yan. Ngayon, kung isa kang legit na OLA victim, wala kang ideya. Mababayaran mo yung principal amount at pati yung ibang interest na halos mabaon-baon ka sa utang. Ganun po yun. Kaya nga nagkakaroon ng tapal system eh. Yun po yung mga lehitimo. Hindi katulad nito mga barubal na mga OLA farmer. Kaya sinasabi sa inyo, kung sinasabi ko minsan sa inyo na hindi ko binayaran, tapos ngayon sinasabi ko ngayon na bayaran ninyo, magkaibang aspeto po yung salita ko. Pag hindi po alam, katulad hindi ko alam nung una, kaya nga sinabi ko wag bayaran dahil hindi ko alam na nangaharas yun. Ibang usapan yun. Ngayon yung sinasabi ko na nabayaran ko, kung bakit ko nabayaran, dahil alam ko sobra-sobra na at hindi ko naman na siya tinuloy yung pagbabayad dahil alam kong malaki na ang kinita nila sa akin. Sana po naiintindihan po yung sinasabi ko ngayon na kung bakit ganun. Minsan naiipit ako kaya nga mapapayo ko sa inyo ngayon, no? Kung magtatanong kayo sa akin kung dapat pa bang bayaran yung mga OLA, it depends on you. Ayoko na magsalita na bayaran nyo. Ayoko na magsalita na huwag nyong bayaran. Pakinggan nyo na lang yung video ito ngayon na sasabihin ko sa inyo. Unawaan nyo maigi. Baka mamaya mag-comment na naman na ano po ba talaga ang gusto nyo? Hindi nyo naintindihan yung video. Hindi nyo inunawa yung video ko. Kasi minsan nakikita ko kahit nandun na sa video yung explanation ko, magtatanong pa rin eh. Diba? Isa lang sabihin nun, may comprehension. O kaya malamang magulo ang utak. Pero hanggat maaari intindihin nyo yung mga videos ko. Kaya nga sinasabi siya, ito yung pinakamahalaga para sa akin ngayon kung paano nyo iintindihin kung ano nga ba talaga yung dapat ninyong gawin sa mga OLA na nahihiraman nyo. Pero kung legit naman yung OLA na nakakausap nyo naman at talaga binibigyan kayo ng settlement na maayos, kausapin nyo na lang. Pero kung yung mga abusado, katulad nun, kung sa tingin nyo dapat bang bayaran o hindi, nasa inyo na yan. Okay? Pero kung mga legit naman yung nautangan nyo, hanggat maaari gawan nyo ng paraan kasi masisira yung record natin katulad ng mga legit ng mga Bilis, Tala, mga Gcash, yan, mga Ecom, mga Ion, mga Home Credit. Medyo masisira talaga tayo sa credit score ng Credit Information Corporation o yung CIC. Yun, ayusin na lang natin yung mga yan. Hanggat kung kaya nating bayaran kahit paunti-unti, gawan natin ng paraan doon sa mga legit at doon sa mga talagang naging biktima ng OLA na sobra naman nila ibayad, doon nyo na bayaran. Pero kung hinahangad nyo lang na maharas kayo at gagamitin nyo lang yung pang-front, ay tigil-tigilan nyo na yung kakapalan ng muka. No? Papanggap na OLA victim, yung pala OLA farmer. Tapos sasama pa sa mass filing para pakita na sus, Diyos ko, Ginoo. So yun mga kadyan, ito lang po sa masasabi ko sa inyo at may bibigay kong payo. At hanggang sa muli at maglalambing lang po ulit ako. Ito po ang inyong lingkod, Kadyanin na Janitor TV. At pakipollow na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At hanggang sa muli, Sarang Hamnida po.